Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kailan mahigit 1 linggo na lang bago magpasko at saka naman nawala ng tirahan ng ilang taga Metro Manila dahil sa magkakahiwalay na sunog. Iba yung pag-iingat ang bilin ng mga otoridad ngayong holiday season lalo't umabot na sa halos 500 ang naitatalang sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Guys, bombero guys. Sa bundok yan, banda sa amin. Malakas na lagablab ng apoy at maitim na usok ang bumalot sa isang residential area sa barangay 128 Balutondo mag-aalas 9 ng umaga kanina. Pero dahil nasa tuktok ng burol ang pinakasentro ng apoy, hindi ito basta-basta maabot ng mga truck ng pamatay sunog. Walang bombero! Ang mga bumbero tuloy, kinailangan pang umakyat ng bundok para lang makapagbuga ng tubig. Yung pagpasok po natin, makita naman ninyo, makitid yung ating mga dinaanan. Then pagdating po dito, papanik muna kayo ng bundok. So malakas, and then malakas po ang hangin, malapit tayo sa dagat. Yun po yung medyo nagpahirap po sa atin. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, karamihan sa mga residente halos walang naisalbang gamit. Wala na. Abo na lang. Bakit? Saan ka galing? Nagpahilot pa ako ng pilay ko sa pa. Pagdating ko, wala na. Pasado alas 11 ng umaga nang maapula ang sunog na tumupok sa mahigit 10 bahay. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente, pero problema nila ngayon. Magpapasko, tapos wala na po bahay, wala pang pera. Kawawa naman po, saan pupunta? Sa Santa Cruz, Maynila naman, ground floor at second floor ng isang 5-story commercial building ang nasunog kaninang hating gabi. Agad din itong naapula. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Disyembre, pero umabot na sa halos 500 ang sunog sa bansa ngayong taon. Base yan sa nakalat ng GMA Integrated News Research. Mas kakaunti man ang bilang na yan kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pareho lang ang bilang ng mga namatay. May mga nasugatan din, gaya ng BFP personnel na nagtamo ng minor injury habang rumeresponde sa pahirapang pag-apula sa nasusunog na condominium unit sa barangay Ugong, Pasig City, mag-alas 8 kagabi. Kailangan po ng mas maraming responder kasi po ang involved sa atin is high-rise. Yung access po doon sa taas, medyo malayo po yun kasi 5th floor po, and then yung exit lang po yung pwede nating daanan. Nasunog din ang 2 bahay sa barangay Kansilawan, Makati kagabi. Yung mag-ina ko natutulog na, ako nanonood ng TV. Tapos sabi ko parang may naamoy akong parang amoy sunog. Ngayon tiningnan ko yung saksakan ko para wala namang usok, pero pati kasi ang ilaw na namin, nanonood ako. Nakita ko lang sa anino nung liwanag ng TV, parang may usok. Sabi ko baka sa baba, sakto nga pagbukas ko ng pinto, malaki na yung apoy sa baba. Sinira ko po yung bintana. Ano lang po kasi yun, lagayan po yun ng aircon. Sinipa ko po, sabay ganun. Pero malakas ang usok. Sabi ko ayoko pang mamatay. Walang naisalbang gamit ang mga residente, pero ang mahalagaan nila, buo at ligtas ang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Matapos ang halos 15 taong pagkakakulong, makakabalik na sa Pilipinas ang Pinay na si Mary Jane Veloso na ikinulong at hinatulan ng bitay noon sa Indonesia. Sa Miyerkules siya makakauwi ayon sa isang mataas na opisyal ng Indonesia, kaya naman ang kanyang mga kaanak labis ang pasasalamat sa pinakamagandang pamasko para sa kanilang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro. Okay, terima kasih Bentar, Pak. Isang nakangiti at punong-puno ng pag-asa na Mary Jane Veloso na silayan ng publiko nang ilabas siya ng kulungan sa Yogyakarta Province, Indonesia kagabi. Dinala si Mary Jane ngayong araw sa isang detention facility sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa ulat ng Agence France Presse, sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination, madaling araw ng Miyerkules, December 18, ililipad si Mary Jane pauwi sa Pilipinas. Kinumpirma rin ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega.
Labis ang tuwa at excitement ng pamilya Veloso na pupunta dapat sa Indonesia nitong weekend para mabisita ang anak bago magpasko. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog sa umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Halos 15 taong nakulong si Mary Jane sa Indonesia dahil sa mahigit 2 kilong illegal na droga na heroin na nakita sa kanyang bagahe noong April 2010. Matapos ang 6 na buwan, hinatulan siyang guilty at sinintensyahan ng bitay ng Indonesian District Court na pinagtibay ng kanilang Korte Suprema noong 2011. Pero hindi bumitiw ang pamilya Veloso kahit noong taong 2015 at nakapila na si Mary Jane sa firing squad. Nakaluhod siya na nakaganon siya langit dahil nakaposas, nakapiri. Bakit ayaw mo magpaposas? Gusto ko nakatingala ako sa langit dahil ako walang kasalanan. 2 seconds na lang tumawag si Widodo na si Mary Jane stop. Bago pumutok yung baril. Bago pumutok, nakalayo na si Mary Jane. Inapela ng mga administrasyong Aquino at Marcos ang kaso ni Mary Jane. Pero sa panunungkulan ni bagong Indonesian President Prabowo, nagdesisyon ang Indonesia na pakawala ng mga preso nilang dayuhan. Kaya hiniling ni President Marcos na isama sa review ang kaso ni Mary Jane. At noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Pangulo ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane. December 6, pumirma ang Indonesia at Pilipinas sa kasunduan ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo sabay pasalamat sa Indonesia at sa ating Department of Justice para sa lahat ng ginawa nito para mapauwi si Mary Jane. Sabi ng National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas ng kapalaran ni Mary Jane. So kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng kanilang halos 15 taon na pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Nag-request po kami din kay Yusek De Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane at mayakap nila. Ang mga anak ni Mary Jane, 1 taon at 6 na taon pa lamang nang mahuli ang ina noong 2010, kaya bilang sa daliri ang kanilang mga alaala. Kaya sa napipintong pag-uwi ng kanilang mama, babawiin raw nila ang mga taon na nawala sa kanila. Yayakapin ko po ng maigpit. Namiss ko po talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Sabi ng DOJ, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain. Pero hiling ng pamilya Veloso, mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinasisilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag pondo na inaprobahan ng Kongreso para sa DPWH. Sa gitna ng pagtapya sa mahigit 11 bilyong pisong budget naman ng Department of Education para sa taong 2025. Nagkomento rin ang Pangulo sa tinanggal na subsidy para sa PhilHealth. Yan ang aking tinutukan. Sa inaprobahang budget ng Bicameral Conference Committee na pinagsamang delegasyon ng Senado at Kamara, mahigit 11.5 billion pesos ang tinapya sa budget ng Department of Education. Pero ang hakbang na ito, hindi raw naayon sa direksyon ng kanyang administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto niyang magawa ng paraan na maibalik ang halagang yan. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinihimay rin daw ng Pangulo ang mga insertion o idinagdag na mga mambabata sa pondo ng DPWH na umaabot sa mahigit 288 billion pesos na nagpalobo sa budget ng ahensya ng mahigit 1 trilyong piso. Higit pa yan sa budget para sa edukasyon na batay sa konstitusyon ay dapat paglaanan ng pinakamalaking pondo kada taon. We looked into the big the insertions
in the public works and see which ones are absolutely necessary. And maybe baka yung iba, titignan natin kung talaga bang critical. We'll see. Wala naman daw problema sa Pangulo ang pagtanggal ng BICAM sa halos 75 billion pesos na subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. May 500 billion pesos daw na reserve funds ang PhilHealth. At kung bibigyan pa ng subsidiya ay matutulog lang ang pondong pwedeng magamit para sa ibang pangangailangan ng mga ahensya. Hindi raw pondo ang problema ng PhilHealth, kundi ang sistema ng kanilang pagproseso ng claims. Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. May kapangyarihan ng Pangulo na i-veto o ipatanggal ang ilang partikular na probisyon ng pambansang budget. Pero hindi na raw balak ng Pangulo na gamitin ang kapangyarihang ito at bagkus ay nagkakaroon na ng diskusyon ang liderato ng Kamara at Senado at tiwala siyang may sasapinal at mapipirmahan niya ang budget bago magpasko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Stronger than ever ang friendship ni David Licauco at Dennis Trillo dahil sa naging trip nila to Japan. At ngayong nagbabalik na siya sa Pilipinas, ano kaya ang holiday plans ng pambansang Ginoo? Makichika kay Lars Santiago. Nakatakas na ang karakter ni David Licauco na si Hiroshi sa Pulang Araw. Pero mas kaabang-abang pa raw ang mga mangyayari sa Kapuso family drama. Yung how he will fight for Adelina, I think number 1. Number 2 also yung mga kung magiging hero ba ako or hindi, if mamamatay ba ako or hindi, di ba? Kasi again, it's war and anybody could die, di ba? So yun yung kailangan nilang abangan. Recently lang, magkasamang nagbigay ng good vibes sina David at Dennis Trillo sa Japan. Sobrang na-enjoy raw ni David ang pagsasama nila roon. Fun, honestly. I got to bond with Dennis. I got to talk to him sa plane. Wala nga daw siyang tulog pero nag-end up kami nag-usap ng buong plane ride papuntang Japan. Kaya nakakatawa, learned a lot from him and honestly, like Dennis is such a good guy. Someone I look up to talaga. And he also taught me to do content creation. Hangang-hanga rin nga raw si David sa mga ginawa nilang content na pinusuan ng netizens. Ngayong nakabalik na ng Pinas si David, getting ready na siya para sa holiday celebration kasama ang pamilya. I'm going to Bulasin with my family on the 24 to 26. Yeah. And then for the New Year's, I think I'm going back to Bicol, to my lola's province, hopefully. And sa end of January, I'm going to Hong Kong. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, 4 na weather system ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama ang low pressure area na nabuo kaninang umaga. Huling namataan ng LPA sa layong 225 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng amihan, shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas at Mindanao bukas. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap at kung uulan man, ay mahihinang ulan lang dahil sa amihan. Sabi ng Pag-asa, may tsansang lumakas at maging bagyo ang LPA malapit sa Mindanao. Sakaling matuloy, tatawagin itong Bagyong Kerubin. Base sa kanilang pinakahuling datos, posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. At pagdating ng susunod na linggo,
Maaring nakalagpas na yan sa kalupaan at nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Kung magtuloy-tuloy ang pag-iral ng sama ng panahon at ng iba pang weather systems, posible ang maulang Pasko sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Pwede pa magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa mga update. Tinawag ng isang dating senador na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inaprobahan 2025 budget ng BICAM kasunod ng mas mababa at tinapisang pondo ng education sector. Lumalabas kasi na Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakakuha ng highest budget priority na may mahigit 1.1 trillion pesos. Ang depensa ng ilang mambabatas sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nang pagsamahin na sa Bicameral Conference Committee ang bersyon ng Kamara at Senado ng 2025 National Budget para isumite sa Pangulo, kasama sa mga ahensyang natapisan ng budget ang Department of Education. Mahigit 11.5 billion pesos ang kinaltas, bagay na pinalagan ni Education Secretary Sani Angara. Ang nabawasan dyan specifically yung computerization program ng DepEd. May programa kami na sa katapusan ng termino ng Presidente, lahat ng ating public schools ay mabigyan ng computer packages. Nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos, gagawa sila ng paraan para mabalik ang napyas na budget ng DepEd. Pero sa pagsilip ng GMA Integrated News Research, bukod sa DepEd, tinapyasan din ang pondo ng iba pa sa sektor ng edukasyon. Sa CHED o Commission on Higher Education halimbawa, halos kalahati ang tinapyas. Mula 60 billion, ginawa itong 33 billion na lang. Ang UP o University of the Philippines System, binawasan ng 641 million pesos. Pati ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority nawalan din ng 1.1 billion pesos. Sabi sa konstitusyon, sektor ng edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Pero sabi ni dating Senador Ping Lacson, labag daw dito ang ginawa ng BICAM dahil lumalabas daw na hindi na ang sektor ng edukasyon ang nakakuha ng highest budget priority, kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nabigyan ito ng mahigit 1.1 trillion pesos. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 912 billion pesos ng buong education sector ayon kay Lacson. Pero sabi ni Congressman Jefferson Conghun, kahit tinapyasan ang DepEd, mas malaki pa rin naman ang pondo ng education sector. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Pero sa computation ng GMA Integrated News Research, kahit pagsamahin pa ang pondo ng lahat ng nasa sektor ng edukasyon, kabilang ng other educational institutions, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH na lagpas na ng 1 trilyong piso. Sabi ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, ginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo sa budget ng bansa. Pero ginit niya, prioridad pa rin naman ang sektor ng edukasyon. Dinagdagan pa nga raw nila ang budget sa mga estudyante at teacher. Sabi ni Senator Mig Zubiri, pwedeng sabihan ni Pangulong Marcos ang BICAM na magkita ulit para ayusin ang budget. Posible yan, ha? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the agriculturist, yung anti-smuggling act na binalik po yung BICAM report para ayusin. Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan, Di ba? Napakahalaga yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importanteng panukala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kakambal ng malalim na debosyon, ang hiling at panalangin ng ilang Pinoy tuwing nagsisimula ang simbang gabi. Kamustahin natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakadinadayo ng mga deboto, ang Baclaran Church. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, simula na ng simbang gabi na para sa marami ay pagkakataon na idulog sa langit ang kanilang mga petitions for 2025 o kaya naman ay Thanksgiving prayer para sa patapos ng 2024.
Isa ang Our Lady of Perpetual Help Shrine o Baclaran Church sa dinadagsa tuwing simbang gabi. Hindi sapat ang espasyo sa loob ng simbahan para sa mga deboto, kaya puno maging ang malawak na church grounds. Isa ito sa binabantayan ng 40,000 pulis na ipinakalat para magbantay ng simbang gabi sa buong bansa. Ito yung magandang dapat nating laging alalahanin bilang mga Katoliko na ang Kapaskuhan, this is way more than all the commercial aspects of the celebration of Christmas. The very reason of Christmas celebration is Jesus Himself, the gift of God Himself through Jesus. Iba't iba ang kwento ng buhay ng mga nagsasadya rito. May alam mong mabigat ang dinadala. The very first Christmas was not a joyful celebration. It was not a joyful journey. The Holy Family had their own share of struggles and difficulties nung paglalakbay patungo sa unang Pasko. At yun ay maaari nating paghugutan ng lakas, inspirasyon that in the midst of our personal struggles as well. May mga nagpapasalamat din sa mga biyaya at munting himala ng buhay. Kompleto kaming pamilya at maligtas at masagana ngayong darating na Pasko. Magkakasama na po yung pamilya namin. Nagka-bati-bati na po. Last year po kasi nagka-problema. Ang iba na may humihiling ng mas swabing kapalaran sa pagsuong ng susunod na taon. Good health lang po sa pamilya, tsaka matapos yung pinapagaong bahay. Kaligtasan po ng pamilya, tsaka good health po namin po, ng pamilya ko po. Isa sa mga inabutan namin si Nanay Nida na bagamat puno ng pagsubok ang buhay, hindi pa rin natitinag ang debosyon. Una na nasunugan kami, namatayan ako ng anak, ang hirap. Siya mga anak ko, sabi ng mga anak sa akin, Nanay, paano naman kaming 8 pa? Kung ikaw ay mawawala na ng sa amin. Sa kanya lang ako kumapit. Hanggang December 24 na yung anticipated masses dito na 8 p.m. At para naman sa aktual na Misa de Gallo ay 2 misa sa madaling araw, yung 4 a.m. at yung 5:30 a.m. Mass. Pero kahit wala ditong misa ay patuloy ang pagpunta rito ng mga bisita para makita lang itong magarbong pailaw ng Baclaran Church. At syempre yung bargain shopping sa paligid ng simbahan at meron ding marami ring food stall sa parking area ng simbahan para sa mga bancheto at food trip ng ating mga bisita dito. Mula rito sa Baclaran, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. May mga empleyado na mula sa Pogo ang nawalan ng trabaho kasunod ng ban. Hirap daw sila makahanap ng trabaho na tatapat sa kanilang dating kinikita. Ang tugon ng Dole sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagkukumahog ngayon ang 31 anyos na si Princess sa paghahanap ng mapagtatrabahuhan. Nagsara na kasi ang Pogo Company kung saan siya dati nagtatrabaho bilang online casino dealer. Isa lang si Princess sa tinatayang 27,000 Pogo employee na nawalan ng trabaho. Dahil epektibo nitong linggo, December 15, binawi na ang mga lisensya naman na natitirang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Masama raw ang loob ni Princess na nadamay maging ang mga nagtatrabaho sa mga legal na POGO. Paano naman kami mga nagbabayad ng tax? Di ba? May ambag rin naman kami dito sa lipunan. Compare sa ibang trabaho na pinasukan, doon sobrang alaga, libre pagkain, libre lahat. Ultimo yung transportation mo papunta sa trabaho, libre po. Tapos pagdating po sa salary, mas mataas talaga. Matatanda ang pinaban ni Pangulong Marcos ang lahat ng Pogo sa bansa matapos madiskubring may mga Pogo hub na sangkot sa ilegal na gawain tulad ng scamming, money laundering, prostitusyon, human trafficking, kidnapping, pati umano, torture at pagpatay. Kasunod ng pagsasara ng mga Pogo, ang Department of Labor and Employment o DOLE, sunod-sunod ang mga job fairs na ginawa bilang tulong sa mga nawalan ng trabaho. Pero kakaunti raw ang nag-a-apply. Gusto nilang maghanap ng trabaho na similar dun sa kanilang ginagawa na magbibigay ng kaparehas o mas higit na mataas na benepisyo. Karamihan po ng mga
job vacancies na ino-offer sa mga jobs fair, karamihan po sa kanila ay entry-level position. Kaya ang DOLE naghahanap ng iba pang oportunidad para sa mga nawalan ng trabaho. Hindi raw limitado sa mga nagtatrabaho sa mga lehitimong pogo ang kanilang tulong. Sisiguraduhin po namin na tutulungan namin yung mga lalapit sa DOLE, yung mga hindi lalapit, kami po ay magre-reach out. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Malakas na ang bentahan sa fireworks capital of the Philippines. Mahigit 2 linggo bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa gitna niyan, nagbabala ang pulisya sa mga ipinagbabawal na paputok. Nakatutok si Rafi Tima. Taliwas sa mga nakalipas na taon, halos solo ng fireworks reseller na si JV ang sikat na bilihan ng mga paputok at fireworks na ito sa Bukawi, Bulacan. Kaya naman maluwag na nakapili at nakakuha pa ng discount sa JV na ngayon palang bumili na ng mga pailaw at aerial fireworks para ibenta at gamitin sa pagsalubong sa 2025. Taon-taon po ganito ako namimili. Kasi ngayon po kasi medyo mataas na talaga. Kaya maaga na lang kami namili. Tuwing weekend, dagsa pa rin naman daw ang bumibili rito mula nang pumasok ang buwan ng Disyembre. Pero dahil wala pang Pasko, sa mga araw na ganito raw talaga pinakamasarap bumili dahil wala kang kaagaw. Ito po actually yung mga classic natin. Ito po 25 pesos po, silver po, small silver. Pero ngayon pa lang, nagpaalala na ang PNP Civil Security Group. Naglabas sila ng listahan ng 28 paputok na ipinagbabawal sa ilalim ng Executive Order 28 at Republic Act 7183. Kabilang dyan ang Watusi at Piccolo, 5-Star, Plapla at Lolo Thunder. Pati na ang mga paputok na may kakaibang pangalan tulad ng Super Yolanda at Goodbye Chismosa. Sabi naman ng mga nagtitinda dito sa Bukawi, mula nang ipagbawal ang mga malalakas na paputok, mas uso at mas hinahanap na raw talaga ngayon ang mga pailaw at mga aerial fireworks na isang sindihan lang tumatagal na ng ilang minuto. At kung meron bang mga paputok pang itinitinda, ito ay mga mas maliliit na 3 stars na lang daw. Malaki na rin daw kasi ang ibinawas ng demand sa malalakas na paputok. Yun lang po yung meron kami, yung 100 shots lang. Yung higad po kung tawagin, gano'n. Yung may ikse, gano'n. Kasi yung iba po naghahanap pa rin, traditional na yun eh. Sabi naman ng pulisya, mainam pa rin daw na manood na lamang sa mga community fireworks display para ligtas na salubungin ang bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang paglipan at pagpapalabas ng anyay pornographic content sa mga streaming platform gaya ng Viva Max. Sa isang privileged speech, sinabi ni Estrada na tila hindi raw natutupad ang nilagdaang kasunduan ng Viva Max at MTRCB noong nakaraang taon. Dito nangako umano ang Viva Max na mag-self-regulate matapos silang makatanggap ng mga reklamo sa malalaswang palabas. Dagdag pa ni Estrada, nakababahala dahil nagiging normal na ang paglalagay ng ganitong digital content na mas madaling ma-access ng mga kabataan. May nananamantala rin umano sa mga gumaganap na artista. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Viva Max pero wala pa silang tugon. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Niratipikahan na ng Senado ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa botong 19-0, inaprubahan niya ng mga senador sa ikatlo at huling pagbasa. Layo nitong patatagin ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Forces at palalimin pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa Asia-Pacific region. Nilagdaan itong Hulyo ang naturang military agreement ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Foreign Minister Yoko. Nagsumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter-affidavit ng mga inreklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy.
Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang pagpasok ng pulisya sa KOJC compound. Dagdag niya may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee kahit sinabi niyang wala siya sa KOJC compound at hindi siya ang nagpatupad ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy. Bilang director ng Directorate for Operations, naging malaki pa rin daw ang ginampanan ni Lee sa operasyon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Lee. Dati nang nanindigan si Abalos na tama ang ginawa ng mga pulis at sinabing haharapin ang mga kasong isinampa ni Duterte. Napuno ng emotional wins ang ating weekend nang itinanghal ang grand winners ng The Voice Kids at The Clash 2024 na sina Nevin at Naya. Ngayong nakamit na nila ang kanilang mga pangarap, ano kaya ang susunod nilang hakbang at paano nila gagamitin ang kanilang mga premyo? Makichika kay Aubrey Carampel. Nevin Garciniego! Napaiyak si Nevin Garciniego nang tawagin ang kanyang pangalan bilang grand winner ng The Voice Kids 2024. Maraming napabilib sa kanyang powerful rendition ng kantang May Bukas Pa. Sobrang saya po kasi nanalo po ako at nagpapasalamat din ako sa lahat ng friends na namay ko po sa journey ko. Nakalaban ni Nevin sa Grand Finals, sina Makmak Punay ng Jewel Squad ni Coach Julian San Jose, Hebron Ikal from Stelbound ni Coach Stel, at Wences Gemiana ng Team Bilib ni Billy Crawford. Si Nevin nagwagi ng 1 million pesos, house and lot at management contract under UMG Philippines. Present sa awarding, si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. Nang tanungin kung ano ang kanyang gagawin sa napanalunan. Isasave ko po. Para po sa aking future. May mahalagang payo rin sa kanya si Coach Pablo. Wag niya kakalimutan yung mga tao na nakasama niya dun sa journey niya. Yung mga friends niya, yung mga tumulong sa kanya nung nagsisimula pa lang siya. And syempre, kahit gaano kataas yung maabot niya, talagang kailangan maalala niya kung saan siya nanggaling. The Clash 2024 Grand Champion is Naya Ambi! Emotional din ang tinaguriang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi ng tanghaling Grand Champion sa The Clash 2024. Napahanga ni Naya ang judges sa kanyang winning performance ng kantang I'll Be There sa final one-on-one clash. Just call my name and I'll be there. Kung saan nakatapat naman niya si Chloe Redondo, ang trending streamer ng Laguna na pinerform naman ng My Heart Will Go On. 1 million pesos, Sparkle GMA Artist Center Management Contract at house and lot ang mga napanalunan ni Naya na iniabot sa kanya ng mga opisyal ng GMA Network sa pangunguna ni GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. Kinanta rin ni Naya ang victory song na Bituing Pangarap, composed by Paul Rosa, na mula sa The Clash Top 24. Ito na ang oras na aking iniintay. Nakikita ko na ang aking tagumpay. Kaya ngayon ako'y narito, muling susubok sa pangarap ko. Ngayong Lunes, sumalang naman sina Naya and Nevin sa Fast Talk with Boy Abunda kasama si The Clash Season 3 Champion Jessica Villarubin. Ang bilis ng mga pangyayari, parang, wait, teka lang.
Kailangan ko muna i-absorb, pero yun po, happy din po ako sa mga opportunity na dumadating. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Ivan? Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso. Siyam na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng